Isip usa ka estudyante, mauni ang adlaw-adlaw namo nga kinabuhi, mag-ingkod ug maminaw sa klase. Morning, class. Good morning, ma'am. Okay, di ba natin assignment kada hapon? Ipasa ninyo yung assignment kaya ito na-checkan. Hala, naman di assignment no? Kami ito assignment, dagat ito ba yung balik ang hapon ka nang walang libro kayo nagbuhat ko sa mga... Gorgonyo, asa naman yung assignment? Ma'am, wala pa ko assignment. Ano man? Huwag mo din may kurinti tapos na wala po kapalit sa mga maghapon o kandila. Okay, Miss Catherine, asa naman yung assignment? Ma'am, kanang wala ko buhat og assignment, ma'am, kay nasiraan ko sa library tapos wala ko kakulang o libro. Okay, nasiraan. How about you, Miss Albores? Asa mong piraso nimo? Ma'am, nakalimot ko ma'am, kay sayo ko na to gabi eh. Agoy. Okay, Nagpadayon og tudlo ang maestra namo sa matematika. Sa duha ka oras nga nag-explain siya, makabati mi og katugon og kalaay. Naglisod mi og dangop sa among leksyon tungod kay limitado lang ang gamit sa among classroom. Bagong panahon, bagong butang, mauni ang atong nasinatian sa makabagong kalibutan. Ang mga panghitabo na dapat gamitan og mga milagrong butang para madali ang kahimtang. Sa una, pagsugod sa klase, discussion ni ma'am amo unang maabtan. Karon, kami mga lipay kayang energizer makalingaw, ikaw gayud makasaya. class natin sa hapon ito ay nais ko lamang iparating na bukas ay magkakaroon tayo ng synchronous na klase bandang 8 to 10 a.m. So nais ko kayong lahat ay magsaliksik patungkol sa tama at maling paggamit ng media at teknolohiya sa larangan ng edukasyon at bukas ay ang ibahagi ito sa klase during our synchronous time. Maliwanag ba? Opo, teacher. Okay, paalam na class. Nigamit ang among maestra og PowerPoint presentation para kami dili laayon. Magandang umaga! Ngayon ay nais kong ibahagi nyo sa klase ang inyong mga nakalap na impormasyon patungkol sa kung ano-ano ang mga tama at maling paggamit ng media at teknolohiya sa larangan ng edukasyon. Magsisimula tayo kay Binibining Montibon, susundan ni Binibining Albores, Binibining Turalba, Ginoong Gorgonyo, Binibining Dagaraga at Ginang Cabilosa. Isa sa dapat iwasan sa paggamit ng media at teknolohiya sa larangan ng edukasyon ay iwasan i-click ang kahit anong link sa social media. Dahil sa isang click ay maaari tayong mapahamak. Para sa mga guro, secure ang inyong classroom sa pamamagitan ng paggamit ng class code, class link o ng email invite para mabawasan ang tsansa na merong makapasok na ibang tao sa inyong klase. Sa edukasyon, gamitin ang media at teknolohiya bilang mga kasangkapan, hindi bilang kapalit. Ituro ang kritikal na pag-iisip sa pagsusuri ng online na impormasyon at palagahan ang pangangailangan ng offline na interaksyon para sa masusing pag-aaral. Ang tamang pagbalanse ng tradisyonal na pagsasanay at modernong teknolohiya ay nagbubukas ng pintuan sa masiglang edukasyon. Sa kasaysayan ng edukasyon, ay malaki ang naiambag ng media at teknolohiya. Sa katunayan, ito ay isa sa mga pangunahing paraan kung bakit ang pag-aaral ay nagiging madali at mabisa, kung kaya naman napakaraming mag-aaral ang sumasangguni sa media at teknolohiya sa kanilang pag-aaral. Kaya naman, para sa mga mag-aaral na gumagamit ng media at teknolohiya, ay mahalaga na magkaroon sila ng limitasyon upang maiwasan ang pagka-distract at pagkalulong sa hindi akademikong aktibidad. Iwasan gumamit ng kahit anong third-party application habang may sesyon. Sa halip, aralin at gamitin ang mga functionality ng Google Classroom sa iyong pagtuturo. Isang halimbawa ng tamang paggamit ng teknolohiya upang mapalawak ang kaalaman at kasanayan ay maaaring gamitin ang online courses
educational apps at iba pang digital na platform upang matuto ng bagong kasanayan o ma-enhance ang kaalaman sa iba't ibang larangan. Sa pamamagitan nito, mas madaling ma-access ang edukasyon at impormasyon kahit saan at anumang oras. Ang tamang paggamit ng media at teknolohiya ay mahalaga sa kasalukuyang panahon. Mayroong maraming paraan kung paano ito magagamit ang tama at isa sa mga halimbawa nito ay ang paggamit ng social media upang magbahagi ng makabuluhang impormasyon at makipag-ugnayan sa iba. Halimbawa, ang isang individual o organisasyon ay maaaring gumamit ng Facebook, Twitter o Instagram upang mag-promote ng mga advokasya o kumpanya para sa kabutihan ng lipunan. Sa pamamagitan ng paggamit ng tamang hashtag at pagpapalaganap ng edukasyon, maaaring maabot ang mas maraming tao at makapagbigay inspirasyon sa kanila. Mahusay, bilang isang digital citizens at guro ng bukas, dapat maging responsable tayo sa paggamit ng media at teknolohiya. Kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pag-unlad ng ating mundo, na dapat ay ipagsabayan natin sa mas pagpapaunlad din ng ating kaisipan at kakayahan na kaakibat ang responsableng paggamit ng mga makabagong inobasyon sa edukasyon at lipunan. Dito magtatapos ang ating klase. Paalam!